Pwede ka, praise the Lord. Praise the Lord. So, praise the Lord, no? Welcome na tanan sa sinatapon sa ngalan ni Jesus. Welcome na tanan. So, hindi ka mo kasi doon, ay pag-ulis mo sa let's bow and let's pray. Lord Jesus, thank you so much, Lord God. Lord God, nagkatayo sa mga God. Alam naman kami na God, Lord God, the secret sound of God, Jesus. Lord, I invite you, sweet presence tonight, Lord. Lord, magkapatungan sa sweet place, Lord. Let your angels, the mga ministers sa sweet place. I-anoint mo, Lord, ang mga dalas, ulong mo, Lord, sa inalaw, God. There is a Lord, so kagalang, Lord. Lord, ginabalik, Lord, magdayo po salamat in Jesus' name. Amen. So, ganyan ba sa Salmo, chapter 117, verse 1 to 4. Tanan ka mo mga nasyon, dayawan ninyo ang Ginoo. Tanan ka mo matawan, taguki ninyo siya. Ay taguki ng gugma sa Ginoo. Sa kanang iyak, natuto, wala sa katapusan. Dayawa ang Ginoo. So, hindi na pagdayaw ng Ginoo. Hindi na madayaw ang Ginoo. Let's continue to all stand. Let's worship the Lord. Praise the Lord for another afternoon that God has given us. Amen. So let us raise our hands this afternoon and feel the presence of our Lord Jesus. Hallelujah.
You're
Well, everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord. So, you can be seated. So, this time, ipon talaga nakarating sa puno sa Ginoo. Matalis yung testimony. So, may ada. Sa kakang My birthday. Praise the Lord. Ngayong hapon sa tanan. So, I praise and thank the Lord sa sining nga hapon na ginatagay ko sa aton ni Wag privilege na makatipon ka makapabati sa iyang mga pulong kag salamatan ko sa buong sa Ginoo kay siyempre as you know, ang birthday ko kahit ikatutusaban here ko na dyan sa kalimutan. So, thank you Jesus. Thank you sa pagkakita mo sa komunidad na nakilala ko siya before ko malabot sa komunidad. So, nakipasalamat ko sa Ginoo na ipaayan ko sa kalimutan na siya giver mi nagagay sa akon, siya giver mi akon nga dalagpan, siya ga-provide sa akon mga kinanglanon, nagbalak ko yung sipon, malagid isa-isa, hindi mo matapos ang word na dapat i-describe sa Ginoo sa tanan ng obraya sa kabuhi ta, especially sa akon na amo natin arabot ko sa komunidad mo. Thankful ko sa Ginoo kay siya gid nag-provide sa akong kinanglanon kag siya gid nag-protect sa amon sa akong pamilya na makita ko man sa gihapon nga nagpatayon man pa agad di mama kag papa. So sana na sa dako nga ginapasalamatan ko sa Ginoo nga ginagaan ko for my strength na makapadayon kay I know nga mga promises kay ba nang balya nga magpadayon ka lang kay ikaw kag imo pamilya mga luwas. So kinakanta ko din ang promises sa Ginoo. So mana pinapasamata ko sa Ginoo kay every time na nakaluya ko ang siya giver may babasok sa akong pag isa iya Holy Ghost. So manapasalamat na tanto sa Ginoo sa Holy Ghost na ginatag niya sa akon kay amo ginayang tako mabulig sa tagsa-tagsa sa aton kaya mga baya dapat i-iwaan na giver may nga mag-walk sa spirit kay amo na ang makabulig sa aton kay tanan man nga ginahambal sa Ginoo hindi man para sa iya nga kapakanan nila kundi para sa aton. So gusto nga ako bilang Ginoo kay every time na ara ka sa down mo or sa kaluyahon mo siya giver may nag-remind mo naglatag mo sa mga pulong niya bala na ipadala mo nga makapadayon ka sa pag-alagad siya. So, thank you kay Jesus, kay nakarabot ko sa komunidad. Thank you kay. So, praise the Lord. The Lord Praise the Lord. Another year, hindi natin sila. Ay, Sister Lee. Another year. Look like Yeah. Sister, praise the Lord. Praise the Lord sa another year man gihatag sa Ginoo sa akon sa June 4. So, sino maka-imagine nga makalambot lang ko sa 25 edad. So, ako sa Ginoo, even though may something dapat kulang sa imo, pero ang Ginoo lang dapat nakabalo. Kag ako ko gani, thank you man sa Ginoo sa kinabakan ng bibig kag ina nga lugi ko ako bala sa Ginoo sa kalibutanon nga mga luluhaton. So, ako gapasalamat lang sa Ginoo kay damo ko nakilala ang mga friends sa kalibutan nga mga pagginawid
Pero mas lain man kung ara ka bala sa Ginoo nga nagapadayon kaya amo ko grabe dili no lain dili ko ara ka sa Ginoo kay ang imo bala nga routine bala do layo compare sa ila kay do hindi man na compare pero tungod kay pili ka sa Ginoo lain ang imo nga routine adlaw-adlaw so grabe gid proud gid ko kay ang Ginoo sa gihapon nang sustain sa akong sa iya nga grasya iya nga chances ka dako man magpasalamat ko kay ayaw ko Japon even though gapalya-palya man ang pag-alagad sa nakon sa Ginoo but still ang Ginoo sa gihapon nagatulog sa imong mga ipang ano tawag niya ipang pondo sa iya sa mo ko Lord withdraw ng padanay subong kag habo ko sigogit ko nga i-sustain sa Ginoo sa iya protection adlaw-adlaw sa good health adlaw-adlaw kag sa grasya man nga ginasustain sa Ginoo sa akon. So, amo ko gani bisan tuod nga ginasulod nga isa do sa balulaon amo ko ang laon is harap kay sa 40. Amo ko ang 25 is proud kuya kay amo ko kinulang ka po nakabalo. So, amo ko Lord as my remaining years nga amo ko long years pa amo ko gamiton ko ang years ko nga i-glorify ang Ginoo. Habang ko pila pa lang edad ko nga tawag sa Ginoo mga 7 ko grade 2. So do hindi palayan ikaw sa imo ang ginatawag ng mga Kristohanon ng mga butang. So ako hindi ko gusto nga bisan hairline ang balang pagitan sa kalibutanon kag ang langit nun bala butang like sa Colossians 3 ko gitman. So ako gamitan ako Lord kung di man ko asta as long as nga mag-glorify lang pala ang Ginoo kag hindi ang tao as long as nga ari pa ko day I will use Japon ako nga kabuhi sana siya sa Ginoo nga mapagamit sa gihapon so praise the Lord. Praise the Lord. Before, ladies, stand. So, kung wala na, ayun man na i-break na po tayo sa mga let's give our thanks. Ayun lang. Thank you, Lord. Si Jesus ang lahat sa buhay.
Saan ka naman na mamati sa pulong sa Ginoo. Let's welcome our teacher tonight. Let's welcome atong managpapabudlay, Pastor Edgar Chaneros. Sabi ko ito, mag-preach. Praise the Lord. Okay, pagkapungko kong dali lang kayo. May namang announcement. 25 pa lang yung sister. 25 pa pala. Bata pa. 27 niya si Bibi. Okay. Wala pa 30. Mga mag-inaano. Ako iya 27. Ay, hindi. 45 na pinag-asawa. Kapag grabe ba? Hindi pa galing din. Maski mga 40 ka pa. Yawa na galing si Isyo lang eh. Sige lang ay tatawad sa pag-minister, baby. So, ano may regalo kasi yan? Ari pulong si Diyos. Praise the Lord. Would you shout, praise the Lord? Praise the Lord. Mayroon kay kaupod ba natin sa kung si Stan? Thank you, Lord. Ito yung wakit. Natulutot di mas kilayo. At least makating sa aga hapon pa. Praise the Lord. Ang iba yan. Aga na. Oo, mabalik ng first na aga hapon. Ang iba online, pero siyempre lang hindi ako nga rin diri. Nagpinagulat din, pero lang ako ninyo. I-pray ta, mga kultura na ito na kita mismo maka-faithful sa bansang Biblia na sa Hebrews 10:25. At sa sining hapon, hindi kita mapadugay. Medyo na late kita gamay sa ito nag-online dira. Apologize lang. Sa sunod, mapadagdag kita sa musician senior para kung hindi kayo makalabutan isa may mga bulos. No? Para sige lang karon ma-meeting kita. Ay, dali lang. Sister Beyam, yan o karon. May lecture sa, okay. No, iya sa Sunday School, may lecture karon. Liputon ko lang na yan. Sige, tindog ang mutanan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ang aton na text, makita natin sa Ephesians chapter 3, verse 20. Pamilyar ka mo sina kung nagabasa ka mo. Okay? Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Sa ilong gabi. Dayawon ta ang Diyos tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa ato. Ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo o kung ginauna-una. Terrible ka gahom sa Diyos. Simple lang. Okay, ang title tamo sige. Aran-aran. Where limit ends, ano daw sunod? You begin. Where limit ends, you begin. Kaya nasa nga, ano ito ganito ito? Ha? Make failure, ano daw? Count. Make failure counts. Sa nangligad na Sunday, ano, sa aga? Tandaan niyo pa? Sa aga? Review lang, review. Malipat. May may kopya ko di. Kaya ako malipaton man mo. May kopya ko di. When Jesus come to you at the way. Saan gabi yan? From empty to overflowing. Actually, isa lang kamay, inakani, kung maintindihan ka, about sa Holy Ghost lang.
Iway naman kita dapat na itaas ko dyan atong Ginoo. Dapat pasalamatan, tatangan ng Ginoo. Kaya wala. Kung ang Ginoo wala sa atin, wala dito ka sa Ginoo. Let's bow our head and pray. Lord Jesus, salamat sa sining hapon. Naging dala mo liwat kami, Lord, sa sining place na safe and sound para, Lord, magtuon sa mga pulong mo, Lord, kag mag-worship sa imo, mag-fellowship sa bawat isa, Lord. Thank you so much, Lord, pamunahan mo kami. Ikaw liwat, Lord Jesus, ang amon tinanglanaw na Lord, sa imo. Anointing, sweet presence, O God, let your blood cover this place. In Jesus' name we pray. Would you shout amen? Would you shout praise the Lord? Palapakan na rin si Jesus. Thank you so much. Please be seated. Umbal sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Okay, inaamo mo na siya ako na may mga scripture, pero subong ka dito taliwat. Pero ari siya sa New Living Translation. Diri naman iyan niya sa King James Version. Ang New NLT. No, dear brothers and sisters, I am still not all I should be, but I am focusing all my energies. Yan yung namin sa translation niya. But, number 4, I am focusing all my energies on this one thing. Isa kabutang lang, sabi niya, ang tanan na energy ko, tanan na efforts ko, tanan na time ko, kung pwede lang, tanan. Sabi niya, sa isa lang kabutang. Ano na siya? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I strive, Mochilingon, to exert to the utmost ang masarangan niya dito. To reach the end of the race and receive the prize for which God, through Christ, is calling us to heaven. Ang muna yung mga title na sa nagigyan na focus onto Jesus. Diba? Wala nang ibang the best kung kita nagadalagan para hindi kita madapa, para makalabot kita. Just focus to Jesus. Focus to Jesus. I believe wala kita kulbaan kaya kung si Jesus yung ato niya gina-focusan. Pero subong na gabi, o sabing nga hapon, istorya ang tungkol sa limits. Limits. But where limits end, you begin. Ano mo silingon? I believe ang bawat sa atin, maka-agree na may limits diyan. May limits diyan ang bawat isa. There are limits na ang Diyos lang nag-ordain. Siya lang yung nagabutang. Dapat may boundary. Parehas sila sa mga police, kag sa LTO, o sa ano natawag niya, sa TMRO, o natawag diri, ilan. Kailangan yung mga speed limit na yan. Nga ako hindi mo pag sundo ng speed limit, may disgrasya diyan. Tama hindi? May mga boundary din siya. Ang una dapat sundon ta kung ano mga signs dira o signboard na nagabutan. That's limit. Kaya may limit ako diin ang Diyos mismo naga-ordain sini. Siya mismo ang nagbutang. Kag ang tao never did mag-dare. Muchas mag-dare yung tingwa ko niya gid bala. Tingwa ko niya gid na baguhon. Kaya nga, mabiolate din. Basta, pare sila sa ginatawag na landmark. Dapat daw ang mga muhon, hindi daw paghalingon, hindi pag-isaylo. E damo, subong nagkakalatabo, pag-isaylo, ang iba nagkakalamatay, nagatiruhay, nag-inaway. Bagod, importante na siya ang boundary. Importante na siya ang landmark. Importante na siya ang ginatawag ng mga limit. Kung i-violate mo na tingwaon mo, I believe may aragi dyan na violation. Gabay pa maintindihan ng buot silingon sa limits. Kag I believe na kung i-dare tayo na, mabiolate tayo ng mga limits or mag-suffer kita sa ginatawag na consequences. Kaya naging-discuss naman na ang tungkol sa kabayaran. Siyempre, that is the law of harvest.
may ara ginatawag na sowing and reaping. Kag hindi ginaton na i-violate yan. Natural na kag universal ginasaya. Pero sa sining limits na gina-ordain mismo sa Diyos, ang Diyos lang mismo ina na maka-alter. Ito yun, maka-change some of those limits. Amo na sa Bible, isa makabagita, against nature to. Siya lang yan. Ano i-question ta sa Diyos kung siya mismo mag-decision? Kay Diyos siya, wala maka. Parehas na sa ginatawag sa duwa ka makawat dito. Before siya napatay na si Jesus. Siya mismo ito yung nagambal na, okay, subong mismo, dalawang ka sa paradise. Di ano yung question na sa Diyos, siya mismo ang manluluwas, makahambal na, luwas ka! May question kaya ka? Wala niya! Ang naman sa Biblia sa Romas, ang clay, wala ikasarang sa pattern na mag-question kung may magsunod lang. Ang lang isa, may tindihan tayo din. Sunod lang kita. Ay, obedience is better than sacrifice. May tindihan tayo din. Sunod lang kita. Kaya may gahong ang pagsunod. Ang ang Diyos lang yan. Maka-alter sila o maka-change sila. Wala nang iba. Ang wala ko maintindihan, kamat-amat ng Diyos, makamagay ka-powerful sa iya. Pero maka-change mas gali sa isang desisyon. Ang buto na tandaan niya si Sikaya. Kaklaro na gito hambal niya kay Isaya. Ang balain na siya Sikaya, si King. Ang iya pamilya, itipunan na. Kay mapatay na ginasaya. Amutong sakit na mapatay siya. So, tanong mo bala? Nag-change ang desisyon sa Diyos. Ang Diyos na na makadecide yan. Kung napasalamat kita, may Diyos na pwede din mag-decide sa siya. Pwede maka-extend pag gani na kahit nakamatayon mo pa. Pwede sa makambalo, okay, extend ko pa. Wala ganila imposible sa Diyos! Amo na makita natin diri ang mga limits sa mga tao. Amo na importante ang pagsunod sa limit. But may mga limits na kudiin produkto ini sang aton na mga poor image. Anong poor image? May mga time isa na mambal kita na luyag ito yan. Hindi ko kasarang aton na na yan. Kaya nga ginlimitahan ta aton na produkto sa aton isipan na hindi kita kasarang pero kung tingwaon ka, makasarang mga ganun. Would you shout, praise the Lord? May mga time isa na hindi ko kaya mag-gitara, pwede magaling. Hindi ko kaya mag-MC, pwede magaling. Hindi ko kaya mag-praise, pwede magaling. Hindi ko pwede mag-witness, pwede magaling. Hindi ko pwede tanan, pwede magaling. Pero produkto nga liina ang ina mga limits sa ginatawag na poor image. Amo na mga ginikanan kisa halong kita. May mga bata na sensitive na kumbalo nato na ay napaka manggo kisay mo. Dira siya. Dira siya mag-stick. Ay, ang balsa ng ginikanan ko, manggo. Ganito. Alam niya manggo? Hindi yan manggo na manggal. Sige. Wow! Wala kaging pulos! Nakikita mo na? Kisa sa upbringing nga, would you shout amen? Galuya sila, gahina sila, galimit ang ilan na tani. Pwede pagali na extend ang ilang mga kaluyahon, pwede pagali. Pero bangod sa paghambal isa sa mga tao, sa ibang tao, ginikanan mismo o kung mga classmate niya, awaya, wala kagid dyan. Wala apulos, ala, dito sa napiktuan, amo na may limit siya. Amo na mga produkto ina sa ginatawag na may negative mindset. Alam niyo negative mindset, di duwa man na positive kag negative. Pero ako bala, mo niyo. Kay bangod ang mindset sa mga Israel, kung balikan ta. Kaya hindi sila nakalabot sa ila, no? Promise sila, naging promise ng Diyos. Actually, dito pa lang yan sa Egypt, may promise na.
Why sila kalabutan sa promised land, pwede lang yung mga bata hasta kay Joshua, kay Caleb. Kaya nga, ang mindset nila, ara sa diin, sa Egypt. Ara sa ito, maski naging pagwa na sila. Pero ang set sa mind nila, ara gyapon sa Egypt. Naugasan na sila, nakatawid na sila sa Red Sea. Pero ang una-una nila gyapon dito. Gabay pa kita mga tumulo, hindi na mo sila. Nakagawa na kita sa Egypt. Nakagawa na kita sa kalibutan. Ang atong mindset dapat ara na sa nakapokus sa malipong. Walang iba kundi sa langit. Diba ang balmo na sisters, Colossians 3:2. Oh, set your mind. Set your affection. Sa diin, hindi diri, kundi dito sa ibabaw. Sa mga butang sa langit. Kingdom of God. Sa ibang translation, let heaven fills your mind. Kailangan daw lagi ang aton una-una puno sang mga makalangit. Tama nga naman, kung isip mo pala yung makalangit, do makaminimize ang kaluyahon ka mo. Would you shout amen? Ang mga problema, pag nagagamay siya. Ang mga butang na nag-focus sa ato niya, madula ina kaya ang mind mo palagi sa Ginoo. Pero may poor image, may negative mindset, ako yung positive. Yan mo niya, na may mang positive eh. Ang iba positive sila. Daw mas ibla sabihin mo na daw kadelikado, positive lang. Pero ang ako niya safety na positive mindset. Alam mo ba no? Ara sa pulong sa Diyos. Sigurado ginaya kung ang mind mo nakaset sa pulong sa Diyos, safety ka ginaya. Wala gidya bakuya, heaven and earth shall pass away, but my word shall never. Kagambal sa Biblia, settle from heaven. Nakasettle na yan ang pulong sa Diyos sa langit. Imagine ba lang, maski anong imuon sa yawa yan, basta pulong sa Diyos. Ang malapaganit sa Hebrews 4:12, hindi ko magsalasabi niya, the word of the Lord is quick and power. Powerful, bangod sa pulong niya, na-establish o kung nahimo ang kalibutan. Kaya may mga limits ang tao bangod sa sining produkto sang for self-image. Amo po niya mo. Amo lang po niya. Nakuha niyo? May mga time is, amo lang po niya. Hindi ko kasaran. Kaya mo sa young people, amo na ang ilang rason kung si Pastor Julius pa, occupy without alibay. Damo rason. Damo sang justification. Ang tao yan, hindi mo busan sa kalibay. Ang tao yan puno sa ginatawag na, damo siya rason niya. Nabili kong sa hilikoton sa Diyos, damo siya rason niya. Mas may paganik isa sa sindikato, sa mga bisyo, pero kung ara sa Ginoo, atras yan. Pero ariyo, bangod sa sining mga produkto, ang poor self-image, negative mindset, ano pagin? Ang ignorance. Ignorance na. Hindi ka na lang kayo wala kung kabalo. Amo naman sa Biblia na ang Israel, napahamak sila because the lack of knowledge. The lack of knowledge. Amula kita gabay pa, the fear of God is the beginning of knowledge. Oras na may kadlok kita sa Ginoo, magkaroon kita sa kaalaman. Magkaroon kita sa hibalo, mga pangagop sa bagay na yan. Di bangod ang Israel, wala sila kadlok sa Ginoo, ang natabo sila, lack of knowledge. Ayaw, nadisgrasya sila. Why sila kalabot sa promise na, pwede lang sa mga bago. Di ang ignorance, isa ini sa produkto man sa liit. Kag ang wrong upbringing na advance ko kayo na. Ang pagdalablasan isa ka ginikanan sa bata niya. Na kung hindi gali kita kabalo magdala sa ilan na maski mabudayan, sige lang. May mga time kisamo sila bangod sa do negative lang ang pagdala. Di may na lang may mga misis ka mo, misis kita na maka-challenge. Sige na, pwede na, kaya na. Okay?
Mayroon mag-isa ang misis, hindi mo lang ang mister naman, pwede na, kaya na. Sa upbringing, galing sa ginikanan. Isa ina sa mga produkto nga may limit ang tao. May limit ang isa ka tao. Pagkatapos ang fear, ang butsilingon, may kahadlo kung ano ang hambalon sa iba, ano ang hambalon, ang hindi na hambalon nila. Di ba, damo sinasubong. Hadlok sila magdesisyon kay mga basic hambalon ni nanay, hambalon ni tatay, hambalon ni asawa, hambalon ni bana, hambalon sa mga kabataan, hambalon sa kapitbahay, pati iba, ginaulamid na lang. Kaya hindi sila makadesisyon sa eksakto. Gadula ang kanila sa entusiasyon lang. Gadula ang kanila kainitan. Ibangod sila. Basi ang malon sa iba. Di mo maski sa kaluwasan, damo hindi gusto kaluwas. Kaya gabasi sila sa malon sa iba. Kibasi ang malon sa iba. Ang balon sa palibot ko mo hindi na lang ako magpabaptize kaya basi ang balon nila mo Hindi ako magsimba nila kasi ang balon nila mo sini. Amo na gadula ang ilaw. Entusiasm. Imagine bala, hindi ka munta sa apostolic kay mga buwang, di mali na buwang kita sumangan sa Diyos. Would you shout amen? Kaya nga, buwang, hindi ang worship kaya buwang lang, pero eksakto ang isip kaya. Buwang sila yun. Buwang kita sa kalimutan. Gabuwang kita sa Diyos na dami yan. Come on! Come on! Buwang para nawa nila sa aton. Kita'y kabuwang sa Diyos na nami yan sa aton. Kilala kay Diyos siya. Maayaw ni Diyos siya. Matutong ni Diyos siya. Maski anong balon nila dira, basta ang bal sa Diyos sa amoy ni. Amo na kaysa gakaluya, ang mga tao, gahina, amo ni, hindi sila magpagamit. Kay bangod, ang balon sang iba, ang balon sang hindi iba. Kaya, fear of failures. Ari pa? Hadlo kita ma-pray, pero kaya naging paluak kita. Ang failures gali, o mistake gali, blessing nila sa aton kung tunan na. Makita natin ang kusugtad na limit sa gralan. Amo na isa, hindi magpagamit. Ang iba mo ni hindi mag-decide sa dapat na eksakto na decision bangod fear of failures. Sino sa aton diri wala ka failures? Fail kita tanan. Pero sige lang, labi na sa likoton sa Diyos. Trials and error. Ay importante dira, importante sa spirit sa isa ka tao, labi na kung magpagamit sa Ginoo yun, teachable spirit. Humble spirit. Kaya sigurado ginaya habang gadalong ang imo pagpaubos, kinataas ka sa Ginoo, ginapaibabaw ka pagin, ginagamit pagin, habang napaubos ka! Sa kalimutan niya, lain niya, sa Diyos siya simple na habang napataas ka, ginapadalong ka! Kaya amo na isa kabutan na kundi makita natin ang fear of failures, pero hindi mayara kita lecture tungkol sa failures, ang katamaran, but agree ka muna, isa siguro sa mga limitan, tamad. Procrastination. Ako mahilig isa sa muna, buwas na lang saka na lang Ang tao kasi mahilig sa muna mo. Oo, hindi lang na siguro bungay na sa katamaran mo. Ang butang pag-agree ka mo na. Ako yan bilog isa ka senior at isa lain na giya ka pa niya sa una yan. So, unay, bato ako yan, maski, alas 11, alas 12, magpuli, biyahe ko diin. Sa una, mo nga kung biyahe mo, may Salambunaw, may Santa Barbara, may Leon, kung diin, may Napandong, may Lawe, isa kakanto pa sa Mindanao, diin, pero nawala lang, pero subok, maski dira lang sa Lawe, hindi na ko. Di mo na isang kabutan na i-consider ka man. Oo, i-consider, pero lain man niya guro ang inatawag na ginatamad ka. Isa na sa mga produkto na kundihin ginalimitahan mo kung galing nyo bangot sa katamaran. Boga ba hindi apostolic ha? Apostolic yung mga mapisan. Would you shout amen? Ang mga apostolic yung mapisan. Liwan! Ang apostolic yung mapisan!
Hindi yan tamad. Kaya nga, ang mismo Biblia yan kontra sa tamad. Ang Master Priya, kontra niya kaya magbugtaw na ugto na. Ituon man mo. Ugto na, way kagin man makakuha. Kulang na ubrahon mo. O kaya mga mapisan daw, agap yan mo. Pero na yan, ubra sa sikapi eh. Siyempre, aga matulog din man na sa yan. Pero muna isa kabutang ang poor image. Gabay pa na makita tayo ni poor self-image, ang fear of failures, laziness, kag unbelief, kag lust. Kaya may mga limit ng tao, bangod, ginalimitahan nila ang Diyos. Come on. Ginalimitahan nila ang Diyos. Isa ila sa mga limit na naging produkto, bangod, ginalimitahan ka ang Ginoo. Limiting God. Kaya, ambot sa pila sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sa 8, di kita na rin. Di ka mo dira. Young people, kamay ang mga men, ladies, sa mga di kita na rin. Ari kita tanan, sa tanan din, ay sabura naman. Kamay pa wala, nari mo si isa. Palakpakan na si Jesus. Kamay pa. Wala kita sa poor self-image, negative mindset, ignorance, wrong upbringing, fear of what other people might say or might not say, fear of failures, laziness, unbelief, kag limiting God. Damo galing produkto sa ginalimit sa tao o kabalingon niya. Kag kita guro naka-experience man sila. Ako naka-experience man ko na. Paprayan nila ko, ako mag-pray, hindi ko mag-pray, kinahadlok ko. Basi ma-fail ko. Until naging explain sa akin, until na nakuha ko gidman. Ang gusto sa Diyos na matabo sa akin, sabi niya gamiton kita. Dapat ma-explore ka, dapat ma-involve ka, dapat mag-isog ka. Di ba ang bagay Joshua, magpaka-isog ka. O paano ko nakipag-upot ni Moses, o man kita. Hindi ka mahadlo. Magpakaisog ka. Tinan mo si Brother James, isog-isog na siya. Why not sa atras? Siya na tanang yung MC. Babay pa sa aga, pwede na siya. Labi na, wala na umalakat na ganun si partner niya. Iway sa may mo, masalogin na siya. Dapat magpakaisog ka. Pakaisog ka sa din, sa mayong butang. Hindi sa malain. Sa una, Brother Kenneth, sabi ko, sa una, kung paisog-isog lang doon, wala ko sa Ginoo, sabi ko, pati sa gilikanan mo, gabato ka, sugisog ka mo. Pero subong nara ka na sa Ginoo. Sabi ko nga, hindi ka pag-isugo ng pag-alagat ka sa Ginoo. Hindi ka mahuyak pala. Isog ka para sa mga butang na labi na sa kalag. Isugon ka. So, naisog kita, subong bala, namin i-challenge sa mga maisog mo. Ala! Sino maisog na? May mga, kung anong dala, mga binangon, o isog na! Eh, gali, may karga bla. Pero namin, subong Holy Ghost, kami karga ka. Din ka na. Buwa ka na kay Bible study-an kita. Witnessan ka. Sugisog ba sa imo? Kisa gani, nakakaingit ang mga nagawali sa kalsada na mo. Sa mga fiber. Wala sila Holy Ghost bala. Would you shout amen? Na kung magsunod sa ilang tao, wala silang kaluwasan. Kaya ba sa Biblia, ang nag-aakay sa bulag, sa kapwa, bulag, yapon, mahulog sila sa ukay. Kaya ang ginapainggit kita sa Ginoo, ginapasilos kita sa Ginoo. Sila gani na wala sa kamaturan, pero ari, kaya naging discuss ta, ato ang siyam, mari isa to sa daylan. Nahuya kita, nahadlok kita, natamad kita, basta balon sa iba. Diba? May mga rason. Wala ka namin isang message sa young people, occupy without alibay. I-occupy ang mind ta tungkol sa ginarian sa Diyos. Sa likoton niya, na wala sang reklamo. Wala sang alibay, wala sang rason, na muli. Gabay pa church. Kaya nga, to take success, kung mag-isip kita sa mga bagay na yan, na maging success kita, to become better, to believe big, ang muna galing sekreto. Gusto ta kisa
believe sa Ginoo, believe sa mga butang na promise niya na padakuon tagid, and to strive to be above average, na ginatawag na mediocrity. O, hasta level ka lang na tunga-tunga, hindi ka na gusto magpataas pa. O, muna isa kabata ko lang handom, dira na lang, hasta dira na lang siya. Pero kung may handom, sa matingwagid sa iya. Tingwagid sa iya sa tanan ng butang, maski mabudlay. Kaya, we must develop the right kind of mental process. Amo ni importante, ara sa mind ta. Sa tuod lang, ara sa mind ang away. Kung gusto tapat ako ng Diyos, pwede sa mind tayo, ako ang Diyos. Gusto pagamayon, pwede din. May gamay ka din Diyos. Ara lang sa mind ta. Pwede tayo i-program na kundi negative, disbelieve, na hindi kita magtuo, duwa-duwa kita. Kaya pag sinabing skeptical, daw may doubt ka ba? May sakit. Ang doubt, sakit na siya. Sick faith na siya. O, ang yawa. But I believe mo kuturan, maka-change. We can change sa mga bagay niya. Maka-change kita sa aton mind. Ang isa ka writer na gambalderi, ang dako daw na kadalagan, the greatest victory sa sining henerasyon, na subong balay henerasyon, mga young people ta ang ginatawag nga ano gani? Ano to gani? Alpha? Ano tawag mo yan gani? Ha? Ano na? Nga agency. Pero balon sa mga preacher at mga sa international, alpha sila na henerasyon. Di subong na time, ang away daw pag ang dako na victory sa sining henerasyon, ang mga tao daraw maka-change ang circumstansya by changing their attitude of mind. Praise the Lord. Ara man ang galing sikreto. I-change sa ang aton mind sa pamagitan sa batasan, tabla na po din, pwede gali, kaya gali, pwede gali masarangan ina, ay ang Diyos para sa aton. Uy, pwede gali. Tanawa bala, observe lang kamo maski sa mga post o sa YouTube. Grabe sila magpati sa Ginoo mo. Terrible sila mag-believe mo. May matabling-tabling pa ganyan sila service ya. May mga, pabaliskad-baliskad pa sila ya. Pag mag-healing sila, terrible. Isa daw mo na bala sa daong pag kita yun, narak ka sa kamaturan. Mapaperde kita sa ila, nara kita sa kamaturan, si Sonjay ba? Kinapaingit lang kita sa ila. Na dapat kita ang maghimo sila. Kaya ba sabi na, greater is He that is in you than he that is in the world. Ang ara sa ito yan, greater ka sa ila, nara sa ila. Dako ang Diyos yan, nara sa ito. Amo na, gina-challenge kita. Pero ara gali ang sikreto na mag-change ang aton attitude sa mind ta. Batasan lang ni na i-change ta. Sa mind ta do, ano gani tawag na do picture bala. Pwede gali na patakuon taya. Pesugon ta bangod sa ara sa mind ta. Pwede. Gabay pa makabuli gini sa aton kaya amo ni ang mga negative na mga experiences ta, mga minuses, pwede i-transfer ina sa positive ka mga pluses. Simple lang by changing our attitude. Ang muna attitude is the key. Attitude is the key. Ano mamabutang na kabudlay kung batasan mo, amusin na, hindi gimay mo. Pero kung batasan mo, maging mataas sa mind mo, may himo bilin. Maski hindi masarangan. Pero sa tuhod lang, simple lang, nga masarangan ta, mismo lang ang Biblia na gambal. Pwede ito, ang Matthew chapter 19, verse 26. Gintulok sila ni Jesus. Gabay patulokon, makita ni Jesus sumong gabi. Gintulok sila ni Jesus. Kag, ginsilingan kita. Kung sa tao lang, kung sa inyo lang,
hindi gid ini mahimo. Pero kung sa Dios ang tanan nga butang mahimo. Palakpakan ta si Jesus. With man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amo na makambal si Paul, I can do, young people, I can do all things through Christ. Kita lang galimit na tao sa Diyos. Come on. Kita lang nga galimit siya. Kita lang nga galimit siya ng mga tao sa gahom sa Diyos. Kita lang nga galimit siya. Ahanan sa panguna-una kaya. Pero sa Diyos kaya, wala imposible. Na dapat yatuuhan ka, padakuon ka sa aton mind. Kaya ang Diyos mismo nag-create sa aton in the likeness of Himself. Iblaan ba niya na? Itugaon kong tao, ibuon kong tao, i-create ko sila in His own image. Balaan ka man ng istorya nga natulain. Ang pagka-dominion sa tao, sa tanan ng mga butang diri, wala din mahimo sa aton. Nadula lang mo yung bangod sa sala. Salamat na lang ginugasan kita. Salamat na lang gipatawad kita. Salamat na lang ginirigil kita. Salamat na lang ginpili kita. Kaya mga butang na nadula sa aton, ginbalik niya. Amo na nagkara sa sining kalibutan. Ano daw? To save that which was lost. Anong nadula sa aton? Nadula ang aton manager sa tanan na ginhatag niya sa aton. Amo na katahom sang ginhimo sa Dios sa aton, wala lang nato nakita. Wala lang nato nagamit ang mga bagay na yan. Amo na sa Ephesians chapter 3 verse 20, ang hambal dira, sobra pa sa ginaisip ta, sobra pa sa ginapangamuyo ta, sobra pa gina-request ta ang mahimo sa Dios. Sobra pa dira. Aton kisa mo lang na actually ang action sa Dios sa prayer ta, sobra-sobra. Aton kisa mo lang na prayer ta, pero ginahimo niya sobra-sobra. Ginapakita sa Dios sila para sa aton. Pero diri makita naton na kundin iya mismo ko balingo ng balya, gin-create kita likeness of Himself. Pag-ari, makita natin diri, kasimple malang sabi niya, ginbutangan niya kita sang specific na talento, abilidad, ano to matawag natong mga regalo na kundi nagahalin sa Holy Ghost. Kaya nga, after that the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power. Kung na, brother, Philip, kumabaton mo lang ni, basi magsobra ka pa sa amo. Ang regalo nara sa imo ibutang sa Ginoo basi ang mga talento mo na magamit. Tuod na siya. Lagi ko hindi malipatan si Pastor Gagansa. Ang mga tao nagasik sa Holy Ghost, pero may Holy Ghost, wala gana mag-worship, wala gana magpagamit sa Ginoo. Pero ang gasik sa Holy Ghost, gusto din. Sabi niya, kung pwede palang tani, waon dito sa wala worship, ibutang sa mga gusto mo. Karoon sa Holy Ghost, kasi hindi pwede. Hindi pwede, Brother Philip, kung pwede lang. Tungkol ko. O aring tunga, hindi man pwede. Para magkaroon ka Holy Ghost. Amo na ang bago sa inyo sa naligad na Sunday, ang worship, personal ini. Kung gusto mo ganyan makabaton, ikaw ginaya magtinguha mabaton. Makabuli kami sa iyo, pero hindi pwede na ako magbaton para sa iyo. Ikaw ginaya. Amo na tinguhaon mo gid, Lord, anong kulang? Lord, ano gid? Ako, simple lang mo pamangkot ko subong. Amo lang na. Anong pinaka-importante na butang sa imo? Kung pamangkoton ka sa Diyos. Ano ang pinaka-importante na butang sa imo? Importante na butang. Sigurado kung makambal ka sa halin sa heart mo, pag sa una-una mo, ikaw, Lord, sigurado niya. Makadtugin siya sa imo. Would you shout amen? Pero kung may pagduwa-duwa pa, mamangkot sa aton, mamangkot kung may mabutang na, may importante pa sa aton, wala na siya.
Pero kumambal ka, ikaw lo na importante sa tanan na halid sa heart ko. I believe hindi magdugay, makareceive ka dito Holy Ghost. Would you shout amen? Would you shout amen? Kaya, you have a lot to be excited tungkol sa mga bagay na ginhatag sa Diyos sa aton. Wala lang nato nakita na. Wala nato nakita na pag-receive ng Holy Ghost. Kung si Barnes pa, kumpleto nakita niya, may Holy Ghost kita, ara na tanan, kaya nga ang Diyos ara sa aton. Terrible, hindi laog-laog ang nag-star sa aton. Kaya nga, labi na sa mga young people, gabay pa maintindihan nyo ni ang church, amuman, men's and ladies, mang panyo ni, use your talents. Use your abilities to glorify God! Sigurado ganyan kung gamiton ka para mapahamuot ang Ginoo, patakot ang Ginoo, tugangan niya pagit ang mga regalo sa imo. Nagamiton ka sa kunti-hindi na mga parte sa nilikoton niya. I believe na ginhimo tayo niya para hindi tayo impress ang mga tao. Would you shout amen? Would you shout amen? Gabay ka maintindihan ka nga agitagaan kita sa Diyos sa mga regalo niya, abilidad o ability o talento ina para ipagamit ka sa kinayakan niya. Para hindi ka ma-impress ang atong mga tao o mga audience na, kundi ang audience na wala iba kundi ang Diyos mismo. Mapalipan. I believe dugangan pagit sa Diyos ina more amra sa ambal sa Biblia. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Ara sa sulod ang nagaubra sa aton. Kaya nga ang Diyos nagbutang sa bawat isa sa aton. Kaya kung may Holy Ghost ka, ara na ang mga regalo, creativity, may mga wisdom, may mga purpose inside bawat sa aton tagipuson. Kaya nga, so we could become instrument of light in a world that desperately needs Jesus. Diin gamiton ina mga gifts. Diin gamiton mga talento. Una, to glorify God. Ikaduwa sa mga tao na nangilangan kay Jesus na maging suga kita, instrumento sa ita. Hindi basta-basta. Pero I believe, challenge ni sa aton na kada abilidad na dala-dala naton, maski anuman, ikaw nagakanta, subong pasalamat ko kay damo kita senior subong para pakanta. Si Jesus. Medyo ang aton instrumento subong aton mga mga ginagamit sa instrumento medyo kulang pa kay kung malate ni sa kabata ko na amo ning budlay. O dapat i-restrict ni siya. Alam nyo nga, tingwa nyo ka mo mga minister. Hindi ka mo malate. Wala ganyan na. Sa ibang mga churches, hindi pwede kung malate, hindi na pagpagamito. May nalaki, inuwari ko kay na the second chances. Yan chance. Todo na. Kita mga minister, dapat simple lang nagadala kita sa ambal sa Biblia na mga abilidad, mga talento. Pasalamat kita kay ginagamit ito sa Ginoo. Would you shout amen? Pasalamat kita din sa ligan kita sa Diyos. Nagamiton sa iya likoton. Bagkus wala man kamo allowance, wala kamo sweldo, pero at least ang Diyos kabalo sila mabalo sila. Kag anugid ang aton ibalo sa iya sa pagtawag niya sa aton. Amula na gani. Kag ang abilidad, kag talento, halin man na sa iya. Hindi mo na sa aton. Amula kung magpagamit kita, whether sa pagkanta, sa teaching, sa preaching, witnessing, maski sa health, maski subong ginagamit, pasalamat ko, ara kinainday, subong, o may media na kita, imagine ba lang? Praise the Lord. Yes, glory to God. Willing sila. Kaya nga, ara sa ilay na, sino kami magpagamit?
Imagine kung ano mga butang dira sa media, encouraging, serving, simply, loving others, pero please, ang cleaning wala. Yung kabudlay mangita na talent to, bla. Ang manugtrapos ang lanisa, manugtrapos ang pulpito, manugtrapos ang, oo, kis abudlay. Ha? Pero ara sa Biblia, ang helps. Ha? Ara ka man, praise the Lord. Pasalamatan na kay Pastor Kaya. So wala ka, ari man po. Dito na. Ano may mo ko, Beko? Wala kang limpyo. Limpyo ko. Tama hindi. Pero isay na sa mga ara sa Bible ang helps. Budlay-budlay pakitao na abi nila. Pinapakita nila palagi, mga muni, musician, singer, mga hindi sa pulpito. Palariyas kita tanan yan. Trabaho sa likuton sa Diyos. Kaya ginahimo nato ni na hindi sa tao, kundi sa Diyos na nakakita sa aton tagipuso. Nakakita sa aton mga effort, nakakita sa aton time. Amo na parehas tanan sa likuton sa Diyos. Amo na kung pwede palang maski mga mahigko na umutang, basta ara ka sa likuton, itaas ka pa sa Diyos. Ulat ka lang sa time mo. Itaas ka sa Diyos. Kaya nga dapat mahimo nato ang kabagay na yan. Kaya nga, simple lang is heaven's investment naging entrust sa aton. Amo na isa kabutang na kundihin, basta saligan ka sa Diyos, investment niya na sa inyo. Gin-invest niya na sa inyo, hindi basta-basta na investment. Labi na magdala sa mga kalag, pagkabudlay sila, hindi na dapat kita mauya, kay nga, aton na to kay na, ginbanggit naton, gintunan naton ang tungkol sa gindihan, sa mga produkto. Nga, ginalimitahan ta, nahuya kita. Hindi dapat kita mauya kung si Porpa, I'm not ashamed. May gani, subong gawali kita, witness kita, way ginapreso. Kung ginapreso, pag-igor kita, basing iba, hindi na mag-witness. Mabalitaan, pastor to, ginapreso to, nga, nagwali. Siguro si Brother JM, hindi na. Tod na. Way pagani kita ginapreso, way pagani kita ginabawalan. Pero amo na isa kabutang, dapat hindi kita mauya. Hindi kita mauya, hindi kita mahadlo. Kaya nga, investment din na sa Diyos na ginag-trust aton. Ang question is not how many people makanotice sa sinang mga ginregalo sa Diyos sa aton, mga ginhatag sa aton na talento, nagpagamit kita, but whether you give points people back to the one who gave it. Amoy na ang dapat na maintindihan ta. Let sang aton na mga regalo, mga talento, abilidad, kung di kita ginagamit sa Ginoo, be an offering. Dapat offering tayo sa Ginoo, not a performance. Shout amen. Shout amen. Shout amen. Hindi yung mapagamit ka sa Diyos. Grabe. Pasikat-sikat pala. Pero sa Diyos galing di ka sikat. Amen? Amen! Kung nagkisagating mo, agi ko, Lord, basi nag-entertain lang po sa ila, publigi ko, na dapat ikaw ang na ma-please hindi ang tao. Good na siya. Damo sa buong entertainer. Mga performance na debli. Ano mo damo sa ila. Ang muna gani, ang balko sa inyo, anong damo ka? Hindi galit sila manawas pa. Bagkus dami din man kumadamo. Pero sige lang, masigamay lang ay mas importante. Ano na ganit tawag nila? Tigas. Yung matamat ba na? Gabay pa, uway man nato ang ginaalibay na, ginarason na. Nga gagamay kita. Gusto tagin magdamo eh. Gusto magdamo. Pero anong tang damo kung hindi eksakto ginatudlo na? Gabay pa na ang talent, when God is our audience, you will never need applause sa tao. Importante, approval sa Diyos still the most important. Kung paggamit kita sa Ginoo, importante, approval sa Diyos nga po ang importante. Hindi approve sa tao. Maski na namian ng pastor ko, Diyos wala namian, wala yapon. Would you shout amen? Sa mga musician, singer, di ba rin hindi kita probahan ni pastor, approve kita sa Diyos. Kaya sigurado kung approve ka sa Diyos, approval niya gini pastor na yan.
Amen! Amen! Amo na yung sikreto dira. Importante ginahimo kaya mga bagay na yan. Our gifts, use. Buligan ang bawat isa. Gamiton tayo ng gifts na ginatag sa Diyos aton boldly, but carrying them humbly. Grabe ka magwali, terrible ka magkanita, terrible ka magsulid, terrible ka mag-MC with humbly. With boldly, but with humbly. Para isang subject akin na matudluan kita. When you come to the end of yourself, amuning message ko yan. Kung may time na hindi na kita kasarang, may limit. Dumdumuntang Diyos wala limit. Hindi na sa pagbutang sa kortina, sa curtain dito sa Old Testament. Kaya nga, punito na. Amo to na piyak, kaya gusto niya magwa. Hindi na sa pag-ibutang sa curtain. Hindi na butang sa tomb o sa lulubngan, kay why na to siya. Hindi na sa pag-ilimitan. Ang na sila sa road, simple na. Wala limit to sa iya, maski 4 days na. Sa tao may limit yan, pero sa Diyos wala limit. Gabay sa pagpagamit na sa Ginoo, wala limit na. Sobra-sobra na ni, maski anong gusto ka, subong pwede ka. But we have the Holy Ghost. We have the Spirit of God na kung diin, ito pa overflow ka. Kaya ginatawag kita na overflowing Christian. Kaya kung overflow ang Holy Ghost, something may ang tao na mamatyayan. Gamay ng witnessing, gamay na hambal lang, I believe may something sila na mamatyayan. Bangod overflowing Christian kita. Ginaalaw ka ang Ginoo sa aton heart na paggamiton kita para ma-impact ang iba. Actually, maski wala kita value sa ibang tao, pero kung gamiton kita sa Diyos, grabe ka value kita. Would you shout amen? Yes. Isa mo na panulupan ta. Wala kayo value, wala ko yan. Di ko pwede gamiton. Di. Kung ang Diyos magpagamit sa aton, maski nasyon, pwede kita gamiton niya. Would you stand today? Simple lang, just be unlimited. In spite kisa sa aton rason, hindi ang Ginoo tayo ako maglabuot na sa aton ang mga limits. You begin magsalig sa Diyos ng Ginoo gali wala imposible sa iya. Kung kaya niyo mabuturan, ginupdan si Joshua, ginupdan si Moses, ginupdan si kung sino dira sa Bible, asa sa Old Testament, I believe updan niya man kita. Ang sabi niya, hindi ka mo magkadno, magpakaisog ka mo, kay ako kaubon niyo. Ang tanan ng mabutang na ginaisip niyo kisa, sobra pa da sa ginapangayo niyo, ang imuon ko sa inyo. Kaya ang ambal niya, subong, pagsaka ko, sabi niya, pagbalik sa Holy Ghost na ako na mismo nira, sabi niya, may liberty ka mo, sabi niya, sobra pa din sa ginahimo ko, ang imuon niyo. Imagine, wala na limit. Wala na limit, church. And I believe mo ko where limits end, you begin. Ano po sila yun? May mga time kisa, Lord, wala na may kasarap. Dira mag-start. Sa imposible, mag-imposible. Pwede kita kambal sa Ginoo, Lord, wala na. End ko na ni. Wala. Daw hindi na, maluya na, hindi na ko kasaligid. Pero dira mag-umpisa na magasalig ka sa Ginoo. Mag-end ang inang limit. Bangod sa Diyos, wala limitasyon. Let's worship the Lord. I believe may Holy Ghost na kita. Hindi na natin balikan ang mga bagay na yan, mga negative na mga mindset ha. Pabuli kita sa Diyos, Lord, buligi ko. Ng atong negative mindset, maging positive mindset. Ang mga poor self-image namon, i-change na namon. Ang mga kaluyahon namon, ang amon mga kahadlok, ma-fail kami, ang among katamaran, ang mga unbelief namon, ang pag-limit namon sa imo, Lord, help us, Lord. Wanong hamalon sa mga bahala na sila ba sa hambal mo amoy ni. Approve gapon ang pinaka-importante, approve sa Diyos. Kaya siya ang atong audience. Labi na sa tanan na ginihimuta, ang bal sa Biblia, maski man ano imuunta, inuman magkaon, anuman mga butang imuunta, kundi sa ngalan niya for His glory. Let's worship Him, glorify Him. Lord, thank you for the Holy Ghost. Para sa amon, paggamit kita sa Ginoo.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Gayahan ka space, time ang Ginoo. I-allow ang Holy Ghost nara sa aton na makapangikot na sobra pa sa ginaisip na, sobra pa sa ginauna-una na ginapangayon. Allowing God to choose for you. Allowing God, allowing Jesus to choose for you. Hallelujah. Yes! Let the limits of our thinking. Jesus. We can
Jesus. Thank you so much, Lord, for this day, oh God, Jesus. Lord, for your presence, oh God. Thank you so much, Lord. Alam mo na, Amen. Yes. Thank you. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa pagkawan mo, Lord Jesus. Alam mo sa pagsatagsama ka ni Malay, Lord. Yes, thank you so much. Lord, thank you so much, Lord. Dahil ko salamat. In Jesus' name. Amen. Praise God!